Hello guys! Ako pala si Let. Tawagin nila ako ng Let. Isang OFW dito sa Hong Kong. So, 15 years mahigit dito sa Hong Kong. Pang 8 contract ko na dito sa aking nag-iisang employer. So, isa lang talaga ang nagiging employer ko dito sa Hong Kong. So, yun nga pala guys. May gusto lang akong sabihin, no? Nagtataka lang ako, kailangan ba talaga nating ipagmalaki yung ating sahod? Siyempre, minsan proud tayo na sumasahod tayo na ng malaki, na ganito, na ganyan. Pero kailangan ba nating ipagsigawan sa buong mundo, sa social media, na gano'n yung kinikita natin? Halimbawa na lang, marami ditong OFW sa Hong Kong. Sabi nila, ganito yung sahod nila, 35, 36K. Siguro iisipin natin kung nandun ka sa Pilipinas, halimbawa wala kang trabaho sa Pilipinas or wala kang natapos so hindi ka makapaghanap ng trabaho, andito ka sa Hong Kong, nakapagtrabaho ka na bilang kasambahay at yun nga sumasahod ka ng ganon mga 35 or 36 dahil nasa minimum wage yan. Kasi yung minimum wage dito sa Hong Kong ay 4,870, so nasa 35 to 36,000 yan, depende sa rate ng dollar. So siguro masasabi natin, no, kahit kasambahay ako pero sumasahod ako ng ganito, kaysa naman nasa Pilipinas lang ako na siyempre naman yung magkano ba ang sahod ngayon sa ng kasambahay sa Pilipinas, di ba? Or kung magtrabaho ka sa bilang isang sales lady or cashier, pag mga ganon, magkano lang ba, ewan ko kung magkano yung sahod ngayon sa mga ganyan, sa mga cashier or sales lady, wala akong idea dahil hindi rin naman ako nakapag sales lady sa Pilipinas. So ngayon, so hindi ko alam kung kasama pa rin yan sa mga above minimum. Kasi marami talaga akong nababasa sa social media na yung sahod nila ganito. Meron nga akong nabasa isang araw na DH daw siya sa Hong Kong, tapos ganyan yung sahod niya. Tapos binabasa ko nga yung mga comments, meron naman basta para pang nagmamayabang na CPA nga sa Pilipinas hindi sumasahod ng ganyan. Sa totoo lang, yung mga CPA malalaki naman talaga ang sinasahod niya. Meron yung 80,000 o mas mataas pa doon. Pero hindi rin lahat ng CPA ay sumasahod ng ganon. Meron yung sumasahod nga sila ng above minimum 30,000, 40,000, 60,000. Pero isipin mo naman, magbabayad ka pa ng bahay, ng pamasahe, at saka yung iba mong needs, syempre. So magkano na lang natitira sa'yo? O diba? So unlike katulad nung gusto ko rin ipagtanggol yung mga DH, hindi lang dito sa Hong Kong, at saka meron din mga DH like sa Europe na sumasahod talaga ng umaabot ng 100,000 kung i-convert mo sa peso. Minsan yung mga mas maganda nga yung mga kasambahay, okay lang na mag-convert sila sa peso dahil usually naman yung mga sinasahod nila ay babawasan lang nila ng konti yan dahil yung mga kasambahay naman sa ibang bansa libre ng bahay, libre ng food, libre ng toilet rest. So yung mga iba na lang personal needs mong ang kailangan mong paggastusan. So siguro may karapatan sila na sabihin i-convert sa peso yung sinasahod. Pero yung iba, halimbawa nasa Canada, o ganito yung sinasahod niya sa Canada, tapos i-convert niya sa peso, ang ganda nga naman tingnan, ang laki. Pero isipin mo, magbabayad ka ng bahay, bibili ka ng food, tapos kung ano-ano pang mga bills na kailangan bayaran, magkano na lang natira sa'yo? Baka naman 5% na lang natira sa'yo, tapos yun yung 5% na natira sa'yo, yun ang i-convert mo sa peso at ipadala mo sa Pilipinas. Kung ipadala mo yun sa Pilipinas, o diba? Pero sa akin naman, ang point ko naman kasi sa totoo lang, ang daming DH na sumasahod ng mataas. Dito sa Hong Kong, may mga DH na sumasahod ng 80,000 pataas. Kung i-convert mo sa peso ha, ayun, may mga karapatan silang mag-convert dahil papadala na lang sa Pilipinas yun. Yung nga, allowance lang naman ang ibabayad. Kasi dito sa Hong Kong, yung sinasahod mga DH, 4,870.
Hindi, minimum yon, hindi na yun pwedeng bawasan ng employer, pero pwede nilang dagdagan. Kumbaga may sumasahod dito ng 5K to 10K. So yung mga, siguro yung mga 8,000, 9,000, 10,000, bihira lang yon, kukunti lang yun sila, pero maraming sumasahod ng 6,000, 7,000, 8,000. So magkano na yung i-convert mo sa peso? Kahapon nga nung nag-send ako ng pera doon sa Pinas, ang value ng Hong Kong dollar is 7.44 ata o 48 ba? 46, around that. So depende nga sa rate ng dollar. So ayun lang guys, ewan ko kung depende. Para sa akin, hindi natin kailangan na ipagmalaki yung sinasahod natin. Dahil, kumbaga, nagdepende yun sa swerte natin eh. May mga tao na kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha yung bagay na yun dahil hindi para sa'yo. Hindi ka sumasahod ng, kahit minsan, kahit anong try mo sa sarili mo para mapa-improve mo yung lifestyle mo, yung financial, financial, ano man tawag nun? Financial stability mo. Talagang minsan hanggang doon na lang, kahit anong try mo. May mga bagay na kahit anong try natin para makuha natin, pero hindi para dahil hindi para sa atin yon. Kaparehas ko na lang, syempre andito ako sa Hong Kong, isang DH. Hindi ko naman talaga wala sa plano kong mag-DH, nag-aaral ako, graduate ako. Pero wala akong ibang choice. Dahil ewan ko, siguro ginusto ko na lang din kasi kasi yung personality ko eh. Napaka mahiyain ko at saka napaka introvert ko. Yung pang gusto ko nasa bahay lang ako. Yun nga, magpapadala ako ng pera, alis ako saglit, yung parang naboboard ako lagi sa labas. 2 oras, 3 oras ang talagang itatagal ko sa labas. Naboboard talaga ako. Yun nga, depende sa tao yun, nasa sa atin lang yun. Depende sa hilig natin. So ako siguro bagay na sa akin, siguro ito yung para sa akin talaga yung maging DH. At least kahit DH ako, sumasahod ako ng mas malaki, nakatulong ako sa pamilya ko. Hindi lang sa pamilya ko ako nakatulong, pati sa relatives ko. Kung may nangangailangan, nakapagbigay ako. So minsan naman yung iba napakayabang na sa Pilipinas, ganito daw ang sinasahod nila, ganito ang trabaho nila. Ang tanong kung nakatulong ba kayo? O diba? Ganun lang yun. Depende yun sa binigay sa atin ng Panginoon. Ganito man yung trabaho ko, pero proud ako, marami akong natutulungan. Ganon. Pero hindi natin kailangang ipagmalaki yung sinasahod ko, magkano sinasahod natin. Sinasahod ko above minimum, pero hindi ko nasasabihin kung magkano, pero hindi rin naman siya ganon kalakihan, di ba? So tama lang. Simpleng tao lang din naman ako, wala, hindi naman ako maluho na tao. Minsan nga mas gustuhin ko pang itulong na lang yung pera ko kaysa ipambili ko ng kung ano-anong mga luho. So yun ang totoo, yun katotohanan sa sarili ko. Na minsan binibigay ko na lang kahit may gusto akong bilhin, pero may gusto akong bilhin sa amin, may gusto akong gawin, pero hindi, binibigay ko na lang, tinulong ko na lang doon sa alam kong kamag-anak kong nangangailangan din. Kumbaga mas kailangan nila, kumbaga ganun. So ayan, yun na lang guys. Thank you for watching. Pasensya na kung may hindi man ako magandang nasabi, or pasensya na kung man natatamaan man, parang ganun lang. Bye bye.